Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong pag-ibig ko patungkol sa isang aswang. Ako si RC, tunay kong pangalan. Hindi ako babae pero isa po akong bay. Nakatira ako ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Mahigit 20 taon na akong naririto. Nagsimula ang lahat nang pumasok ako sa high school. First year ako noon. Halos wala pa akong kakilala. Hindi naman sa choosy po ako sa mga kaibigan ko. Sadyang kinikilatis ko kasi muna ang isang tao bago ko kaibiganin. Baka isipin ng mga nakikinig ay judgmental ako. Hindi po ganon. Unang araw ng klase, may mga naging kaibigan ako. 3 babae. Sina Jonah, Ann at Jose. Mga hindi nila tunay na pangalan. Natapos ng aking ikalawang subject nang mag-aya si Josie na pumuntang kantin nun. Dahil nagugutom naman din ako ay sumama ako. Habang naglalakad kami papuntang kantin, may nabangga akong isang matangkad na lalaki. Mga siguro nasa 5'11" ang taas noon kung hindi ako nagkakamali. Humingi ako ng pasensya. Sabi ng lalaki ay ayos lang. Sabay ngiti sa akin nun. Nung nasa kantin na kami at nakabili na kami ng mga pagkain namin, bumalik na kami kaagad sa classroom namin. May narinig kami na ingay nun. Meron palang away ng 2 lalaki. Nagsusuntukan. Nakisilip ako nang biglang may humawak sa akin at sabay bulong ng, "Huwag ka nang lumapit. Baka masaktan ka pa." Pagtingin ko ay yung lalaking nakabangga ko nun. Hinila niya ako sa may puno at nagpakilala siyang si Robin. Hindi niya tunay na pangalan. Nagpakilala din naman ako at ang sabi ko, kilala niya ba yung nagsusuntukan nun? Oo naman siya. Yung isa umano doon ay yung kaklase niyang si Arie. Hindi tunay na pangalan. Takaw gulo daw talaga itong si Arie kaya kung maaari ay layuan ko umano yung ganon. Naging malapit kong kaibigan si Robin. Palagi niya akong inaabangan sa gate ng eskwelahan bago at pagkatapos ng klase ko. Inaasar na nga ako ng mga kaibigan ko na baka kami na daw ni Robin pero mariin kong sinasabi na magkaibigan lamang kami nung taong yon. Isang araw, pagkapasok ko sa eskwelahan, nagtaka ako gawa ng nasanay ako na lagi akong inaabangan ni Robin sa labas ng school para sabay kaming pumasok pero wala siya. Siya nga pala, Sir Seth. Magkaklase po sina Robin at Arie. 4th year high school po sila. Ako naman ay 1st year high school naman. Nagpunta ako sa room nila. Tinignan ko siya kung baka nandun siya pero wala. Ang sabi sa akin ng isa niyang kaklase ay hindi daw pumapasok dahil masama ang pakiramdam. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Sinabi naman sa akin ng kaklase niya, medyo malayo ang eskwelahan namin noon doon sa tinitirahan niya. Bandang dulo na ng lugar namin. Nag-half day ako ng araw na yon. Nag-aalala kasi talaga ako kay Robin. Pagkarating ko sa bahay nila, nagulat ako kasi malaki yung bahay nila at bakuran nila. Naisip ko na may kaya pala sila. Tumawag ako pero walang lumalabas ng bahay. Tumawag ulit ako. At sa ikalawang tawag na yon, may lumabas na matandang babae. Siya si Nanay Elsa. Kasambahay nila Robin. Pakilala niya sa akin noon.
Anong may paglilingkod ko sa'yo, iho? Sabi ng matanda. Kaibigan po ako ni Robin. Hindi po kasi siya pumasok eh. Nalaman ko din po sa kaklase niya na may sakit po siya. Nagulat si Nanay Elsa sa sinabi ko. Kaibigan? Hindi mahilig makipagkaibigan ng pamilyang to. Kaya mabuti pa umalis ka na. Medyo pagalit pa ang sinabi ng matanda nun. Aalis na sana ako nang biglang may tumawag sa pangalan ko. RC! Paglingon ko, si Robin pala. Pumasok ka. Papasukin mo siya, Nanay Elsa. Kaibigan ko siya. Wika ni Robin. Dinala ako ni Robin sa kwarto niya. Malinis at nasa ayos ang lahat ng gamit nun. May sakit ka daw, sabi ng kaklase mo sa akin. Kaya ako nandito, kaya binisita kita. Wika ako. Oo, pero bubuti din yung pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Wika niya. Nga pala, nasaan yung mga magulang mo? Tanong ko. Wala sila dito. Mamayang gabi pa yung balik nila. Makikilala mo din sila. Nagulat ako nang biglang may kumatok. Si Nanay Elsa. May dalang pagkain, lugaw at tubig. Nagtaka ako gawa ng wala naman akong sakit pero binigyan niya rin ako ng lugaw nun. Tinikman ko yung lugaw. Walang kalasa-lasa. Parang nagsaing ka lang ng kanin na maraming tubig. Basta parang ganon. Meron po ba kayong asin, Nay Elsa? Nakita kong biglang nanlaki ang mata ni Nanay Elsa sa tanong ko na yon. Wala kaming ganun dito. Ubus na. Paliwanag ng matanda. May nasabi ba akong masama? Robin? Parang nagalit si Nanay Elsa. Tanong ko. Wag mo na lang siyang pansinin. Baka pagod lang yan. Pasado 5:00 na ng hapon nang sabihin ni Robin na ihahatid na daw niya ako pauwi nun. Ang sabi ko ay hindi na. Kaya ko namang umuwi. Magpahinga ka na lang para makapasok ka na kinabukasan. Sabay ngiti. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Medyo inabot na ako ng dilim sa pag-uwi nun. Sa hindi kalayuan, sa tuwing lumilingon ako ay may nakikita akong asong itim na sumusunod sa akin. Hindi ko na lamang pinansin. Pagkaliko ko malapit sa tulay na dadaanan ko, naroroon na ang asong itim sa unahan ko. Medyo natakot na ako at napansin ko din kasi na parang ako lamang ang tao na naglalakad noong mga panahon na yon. Binilisan ko na ang paglalakad ko. Lakad-takbo na ang ginagawa ko. Nang makarating na ako sa amin ay nakita ko pa yung asong itim na nakatingin talaga sa akin habang sinusundan ako nun. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Nilako ang pintuan. Nandyan ka na pala. Wika ni Mama. Magbihis ka na. Kakain na tayo. Sa susunod, huwag kang magpapagabi sa daan ha. Delikado yung panahon ngayon. May napapabalitang may inaswang daw sa kabilang barangay natin. Kaya ikaw na bata ka, mag-iingat ka. Sumunod na araw, nakita ko kaagad si Robin sa gate ng eskwelahan. Hinahantay ako. Tinanong ko siya kung kamusta na yung pakiramdam niya. Okay na daw siya. Tinanong niya ako kung nakauwi nga ba ako ng maayos kagabi. Umuo naman ako pero ikinuwento ko sa kanya na merong asong itim na sumusunod sa akin noon. Sabi pa naman ni Mama na may gumagalang aswang nga daw sa lugar. Aswang? Bakit? Natatakot ka ba sa mga aswang? Wika ni Robin. Hindi ko alam. Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng ganun eh. Sabay tawa ko.
Paano kung sabihin ko sa yung aswang ako? Aswang yung pamilya ko. Seryoso niyang sabi nun. Magkita tayong mamayang gabi, mga 9:00 sa plaza. May pagtatapat ako sa iyo. Lahat-lahat. Wika ni Robin. Nauna na siyang maglakad. Ako naman ay nagtaka kung bakit niya nasabi yon. 9:00 na ng gabi. Nasa plaza na ako at hinihintay ko si Robin. Nang bigla na lamang lumitaw ang asong itim na nakita ko noong isang gabi. Lumapit siya sa akin at tumitignan. Hindi naman gaanong pula ang mga mata niya. Kumbaga, pula na may halong dilaw ang kulay nun. Aatras na sana ako nang meron akong marinig na boses galing sa asong yon. Ako to, RC. Huwag kang matakot. Nagulat ako sa narinig ko nang biglang tumayo ang aso sa dalawa nitong paa. Nakita ko si Robin. Takang-taka ko kung paano yon. Bigla siyang nag-anyong tao. May halong gulat, takot at pamamangha ang naramdaman ko nang makita ko yon. Ano, RC? Natatakot ka ba sa akin? Wika niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako natatakot. Sabi ko, astig nga eh. Ewan ka ba, Sir Sat, kung bakit wala akong nararamdamang takot ng mga panahon na yon. Bigla niya akong niyakap. Medyo madulas ang katawan niya habang nakayakap sa akin nun. Halika, may pupuntahan tayo. Wika niya. Bigla niya akong binuhat at namangha ako. Nang bigla siyang nagpatalon-talon sa ibabaw ng mga puno. Halos malula ako sa mga nakikita ko. Madilim ang buong paligid pero hindi yun alintana ni Robin. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Uuwi daw muna ako sa bahay namin. Meron umano siyang ipapakuha nun. Isasama niya umano ako sa fiestahan ng pamilya niya. Nakarating kami sa bahay namin. Ibinaba niya ako malapit sa bahay. Kumuha ka ng isang piraso ng walis tingting. Tapos ilagay mo sa loob ng damit mo para makaalis na tayo. Sinunod ko naman siya noon. Pero hindi sinabi ni Robin kung para saan yon. Nakarating kami sa lugar na sinasabi niya. Pumuesto kami sa likod ng mga puno ng saging noon. Huwag na huwag mong aalisin ang walis tingting sa katawan mo ha. Para saan ba kasi to? Para hindi ka makita at maramdaman ng mga kalahi ko na isa kang tao. Ganun na lang ang takot ko nang may mga naglalakihang parang baboy na papalapit sa amin. Bakit ngayon ka lang insan? Wika ng isang aswang na nasa anyong baboy. Sabay palit anyo sa katawan ng tao pero mabalahibo pa rin. May inasikaso kasi ako eh. Tara na, para makakain ka na. Marami-rami ang mga handa ngayong gabi. Mamaya na lang, susunod na lang ako sa inyo. Umalis ang dalawang nilalang, sabay kurot ko sa kamay ni Robin nun. Napansin naman niya kaagad ito. Ano bang ginagawa natin dito? Umalis na tayo. O sige. Agad naman niya akong binuhat at umalis sa lugar na yon. Sobra akong nagtataka kung ba't dinala at pinakita sa akin ni Robin kung ano ang nagaganap na salo-salo ng kanyang mga angkan. Ngayon alam mo nang lahat sa akin. Matatanggap mo pa rin ba ako, RC? Hindi ko alam pero parang wala namang nagbago at magbabago sa kung ano man yung turing ko dito kay Robin. Ngumiti ako sa kanya. Fast forward. Merong school activity noon na nagaganap sa eskwelahan namin.
Papunta na ako sa classroom namin nang makita kong sinasaktan ni Arye ang isa sa mga kaklase kong lalaki. Agad kong inawat si Arye nun. "Huwag kang makialam dito, RC. Loko yung kaklase mo eh." Galit na sigaw ni Arye nun. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. "Binubuli ka niyan, di ba? Ginaganti lang kita," sabi ni Arye. "O nga pala, Sir Seth. Meron akong bullying kaklase. Siya si Aljon. Madalas niya akong ibully kasi hindi ko alam na nakikita pala yun ni Arye." "Ba't di ka nagsasabi kay Robin ha, RC? Malamang di lang ito yung kayang gawin ng kaibigan mo," wika ni Arye nun. Nagulat ako sa sinabi ni Arye. Alam kaya niya ang lihim ni Robin? Maya-maya ay dumating si Robin. Agad kong hinila para tanungin si Robin nun kung may alam ba si Arye sa pagkatao niya. Matagal bago makasagot si Robin at isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Oo. Tinanong ko kung mapagkakatiwalaan ba si Arye nun. Oo naman ito, gawa ng kaibigan niya umano yun. Tumawa pa. Araw ng mga puso. Tandang-tanda ko yon at hindi ko makakalimutan. Papasok na ako noon at malayo pa lamang ay nakita ko na si Arye. Meron siyang dalang bulaklak at tsokolate. Lalagpasan ko na dapat siya nang bigla niya akong tawagin sa mahinang boses na, "RC, para sa'yo." "Ba't mo ko binibigyan nito? Ano ka ba, hindi naman ako babae ah. Pusong babae lang." Sabay tawa ng mahina nun. "Espesyal ka," sagot nito. Napatigil ako bigla. Kinuha ko naman yung binibigay niya pero nung kukuhanin ko na, nakita ko si Robin na nagmamadaling umalis nun. Hinabol ko si Robin. Nakita ko na dumiretso siya sa punong lagi naming pinagtatambayan. Umiiyak ito, Sir Seth. "Anong problema, Robin?" "Ako dapat yung nasa lugar ni Arye," sagot niya. "Wala nang silbi tong bulaklak na to." Aktong itatapon niya na ito nang pigilan ko. "Ano ka ba? Mas maganda pa din yung mga galing sa'yo. Dahil gusto kita." Nakita kong nanlaki ang mga mata at namula din ang pisngi ni Robin. Nagkamaigihan kami ni Robin. Niyaya niya ako sa kaarawan ng papa niya sa susunod umano na linggo. Ipapakilala niya umano ako sa pamilya niya. Medyo may konting kaba at takot akong nararamdaman ng mga oras na yun, Sir Seth. Oo na lamang ang naisagot ko sa kanya. Araw na ng kaarawan. Sobra akong nahihiya kahit na napakakonti lamang ng bisita nila noon. Bilang lamang sa mga daliri. "Halika, ipapakilala kita kay na papa at mama. Pati na rin sa kuya ko." Nasa harap na namin ang mga magulang ni Robin nang bigla akong nakaramdam ng kilabot. Yung kuya kasi ni Robin ay napakatalim kong makatitig sa akin. Samantalang yung mga magulang nila, normal lang naman yung aura. Nakangiti akong ipinakilala ni Robin sa mga magulang niya. Tinanggap naman ako. Kumain daw ako ng kumain. Huwag umano akong mahiya. Doon ako pinakain ni Robin sa kwarto niya. Hindi daw kasi ako pwedeng makihalubilo. Lalo na't ako lang ang normal doon. Naintindihan ko naman kagad ang sinasabi ni Robin. Tinanong ko siya kung anong oras niya ako ihahatid noon. Sabi niya, bago umano magdilim. Kinausap na rin umano siya ng magulang niya na ihatid ako bago pa magdilim noon. Dahil magsisidatingan pa ang iba nilang kamag-anak. Baka daw, alam niyo na, yung iba ay hindi kaaya-ayang kasama.
Medyo natakot ako pero saglit lang yon. Kampante ako at alam ko na hindi ako papabayaan ni Robin. Inaya si Robin ng kanyang ama at kuya na uminom muna sa baba nun. Malapit ng magabi pero hindi siya umaakyat. Naiwan ako sa kwarto. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako. Naramdaman ko na lang na may humahawak sa mga kamay ko at sinisinghot-singhot yon. Pagdilat ng mga mata ko, ang kuya pala ito ni Robin. Agad kong hinila ang kamay ko dahilan para magulat ang kuya niya. Lumabas ito ng kwarto sabay sabing pasensya na. Pasado 9:00 ng gabi, dumarami na rin ang mga tao. Nag-iingay na sa labas. Hinahanap ko na si Robin noon pero hindi ako makalabas. Uwing-uwi na ako at takot na takot. Maya-maya pa ay may narinig ako mula sa labas ng bintana ng kwarto ni Robin na dalawang boses na nag-uusap. Naamoy mo ba yon? May sariwang karne dito sa loob. Kinabahan ako. Una kong nakita ay ang aparador ng kwarto. Nagtago ako doon. Kitang-kita ko ang isang mabalahibong kamay na pumasok sa bintana ng kwarto. Naghintay ako ng ilang minuto bago lumabas. Nang marinig ko na tinatawag ako ni Robin, agad akong lumabas nun. Nagulat naman si Robin nang lumabas ako mula sa aparador niya. Anong ginagawa mo dyan? Wika niya. Sinabi ko naman na nagtatago gawa ng may narinig nga akong dalawang boses sa may bintana na nag-uusap. Pati yung balahibo sa bintana, ikinuwento ko na rin sa kanya noon. Halika, iuwi na kita. Masyadong delikado kung magtatagal ka pa dito. Wika ni Robin. Saan ka ba kasi nagpunta? Dapat kanina pa ako nakauwi, di ba? Pasensya na. Tulog ng tulog ka kasi kanina kaya hindi na kita ginising. Agad kaming bumaba ng kwarto at nagpaalam na sa mga magulang ni Robin. Nang pinigilan na kami ng kuya niya. Ngayon mo pa talaga iuwi ang syota mo. Sigurado ka, Robin? Alam mo ba kung anong oras na, ha? Andito na lahat ng mga kamag-anak natin. Naaamoy na nila si RC kanina pa. Ibalik mo yan sa kwarto mo. At lawayan mo para hindi nila maamoy. Wika ng kuya ni Robin. Bago pa ako may akyat ni Robin sa kwarto niya, pumasok sa sala ang tiyahin niya na may kasamang dalawang lalaki nun. Agad akong sinunggaban ng tiyahin ni Robin at aktong kakagatin na sana ako sabay sabing, siya ba ang panghimagas natin? Wag tiya, hindi siya pagkain. Lalong hindi siya laman ng tiyan. Wika naman ni Robin nun. Tiya, siya si RC. Nag-iibigan kami. Bakit? Tanggap ka ba niya? Alam ba niya yung tunay mong pagkatao, Robin? Wika ng tiya niya. Ilabas mo na yan doon nang makatay na. Wika naman ng isa sa mga pinsan ni Robin. Dadaan muna kayo sa akin bago niyo siya makuha. Magkamatayan tayo dito. Bukod kay Robin ay humarang din ang kuya niya sa amin noon. Hindi niyo pwedeng galawin yung taong yan. Mahal siya ng anak ko. May mga pagkain naman sa labas. Wika ng nanay ni Robin noon. Huwag mo ngang ipagmalaki yung mga handa mo. Sa tingin mo ba, papayag kami na sa layo ng pinanggalingan namin? Mga basurang pagkain lang ipapakain mo sa amin. Wika ng tiyahin niya. Agad akong hinatak ng pinsan ni Robin pero nahatak din naman ako pabalik nun. Umalis na kayo, anak. Wika ng tatay ni Robin. Tawagin mo ng iba.
Sabihin mo na may espesyal na pagkain dito, sabi ng tiyahin niya. Ano Bien? Gusto niyo talaga ng gulo sa bahay ko? Sambit naman ng ama ni Robin noon. Kung kanina niyo pa ba pinakain sa amin yan, di sana walang gulo. Habulin niyo sila. Huwag niyong papatakasin. Peter, sundan mo yung kapatid mo. Huwag mo silang pabayaan. Wika naman ng tatay nila Robin noon. Medyo malayo-layo na kami nang hindi inaasahang bisita ang humarang sa amin ni Robin. 5 itim na aso at 2 malalaking baboy na itim din nun. Sumigaw si Robin na pabayaan na kaming makaalis nun. Pero ayaw nilang pumayag. Kapag ginawa kasi nila yon, sila naman ang malalagot sa kanilang ina. Gulo bang gusto nyo? Pagbibigyan ko kayo. Baka nakakalimutan nyo, isa akong gabunan. Buong pamilya ko. Mababang uri lamang kayo ng aswang. Gusto nyo ba talagang mamatay ngayong gabi para lang makakain ng sariwang karne? Biglang nagbago ang anyo ni Robin. Nagkaroon siya ng mga makakapal na balahibo at nagkaroon ng matutulis na pangil at kuko. Sumugod ang 2 aso. Agad namang napigilan ni Robin. Sinakal lang ni Robin sa magkabilang kamay yung 2 nilalang. Agad niya itong binalian. Sinabi niya sa mga natira na kung gusto din nilang matulad sa 2, ay lumapit sila sa amin nun. Hindi umano maaawa si Robin sa kanila. Dagli-dagli naman umalis ang 2 nilalang na yon. Meron pang nagwika na isa bago makalayo na babalik umano sila. At pagbalik nila, sinisigurado nito na makukuha nila ako at makapaghihiganti din umano sila. Tandaan umano ni Robin yon. Tumakbong palayo ang mga nilalang. Naiwan kami ni Robin sa gitna ng palayan. Iba ka talaga, bunso. Wika ng kuya ni Robin na bigla na lang sumulpot sa likuran namin. Bali, hinatid ako ng magkapatid na ito. Mabilis kaming nakarating sa bahay namin at binaba niya ako agad sa tapat ng gate ng bahay. Pasensya ka na, nagkaroon pa ng gulo. Pasensya ka na rin dahil sa akin nag-away-away pa kayo. Niyapos ako ni Robin nun. Kahit naroroon yung kuya niya. Magkita na lang tayo bukas sa eskwelahan, sabi ko. Hindi sumagot si Robin. Tinanong ko siya kung anong problema. Sinabi niya sa akin na mahal niya umano ako. Ayaw niyang masali ako sa gulo ng pamilya niya. Malamang sa malamang bukas, baka hindi na siya makapasok pa ng paaralan. Gawa ng posibleng umalis sila ng pamilya nila doon para magpalamig kumbaga. Para hindi na rin o walang madamay sa gulo ng pamilya. Siguro nangyari na yung ganitong gulo dati. Kaya alam na ni Robin kung ano ang mangyayari ng kasunod. Umiiyak na kami noon at nagmakaawa ako na huwag kaming maghiwalay. Kumbaga, dahil lamang sa gulo ng pamilya ay magkakahiwalay pa kami, di ba? Pero si Robin naman, ayaw niya umanong mapahamak ako. Dahil sa kakaiba umano gumalaw o gumante ang mga kamag-anak niya na yon. Tinanong ko si Robin kung hindi na ba kami magkikita pa. Ayon sa kanya ay bigyan siya ng sapat na panahon. Babalik siya. Na sana ay wala pa umano akong karelasyon nun. Palagi niya umano akong babantayan. Isang mahigpit na yakap na lang ang naibigay ko kay Robin. Sabi ko ay maghihintay ako sa kanya. Umiiyak pa rin ako noon.
Nauna nang umalis si Robin samantalang yung kuya niya ay may iniabot na papel sa akin. Mamaya ko na umano tingnan pag nakalayo na sila. Magdamag akong umiiyak hanggang sa eskwelahan. Yung tipong bigla na lamang tutulo ang luha ko. Sa batang edad ko ay nagkaroon ako ng ganong klaseng kakaibang relasyon. Naalala ko yung binigay na papel ng kuya ni Robin. Pagkakita ko doon ay natuwa ako sa hindi mapaliwanag na dahilan. Merong nakasulat na address doon. Parang calling card kasi yun, Sir Seth. Naisip ko noon na kung hindi makakabalik si Robin sa ipinangako niya at nasa tamang edad o kaya ko na ay ako mismo ang pupunta at hahanapin siya. Hanggang dito na lamang muna, Sir Seth.